Hoy, mga senior citizens at pamilya nila, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil simula Mayo 1, 2026, may malaking pagbabago sa mga patakaran ng driver's license sa Pilipinas. At kung hindi kayo handa, maaaring ma-invalidate ang inyong lisensya. O hindi ito biro. Ang Land Transportation Office ay nagpatupad ng bagong rules na direktang nakaapekto sa mga senior drivers mula sa medical requirements, renewal process, hanggang sa age restrictions na marami sa inyo ay hindi pa nakakaalaman. At ang pinakamalaking tanong ngayon, pwede ka pa bang magmaneho? Isipin ninyo ito. Milyon-milyong senior citizens sa buong bansa ang apektado ng pagbabagong ito. Ang iyong karapatang magmaneho ang kalayaan mong pumunta kahit saan, kahit kailan. Nasa bingit na ngayon kung hindi mo alam ang mga bagong requirements na ito. Sa video na ito, ibibigay namin sa inyo ang lahat ang exact na bagong rules. Kung sino ang apektado, kung ano ang mga dokumentong kailangan, at kung paano mapoprotektahan ang inyong lisensya bago mawala ang pagkakataon. Hindi ka makakagawa ng excuses mamaya. Ngayon na ang tamang oras para malaman ang lahat. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas, legal at malaya sa daan, panoorin ang buong video na ito. At kung nakatulong ito sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, pindutin ang like button ngayon dahil ang simpleng pindot na iyon ay tumutulong sa mas maraming tao na makita ang importanteng impormasyon na ito. Mga kaibigan, bago natin talagang pag-usapan ang lahat ng detalye ng bagong driver's license rules na ito, gusto ko munang sabihin sa inyo, ang video na ito ay hindi lang para sa mga senior citizens. Ito ay para sa lahat sa mga anak, apo, asawa, kapatid, o kahit sino na may mahal sa buhay na senior driver. Dahil kung minsan ang pinakamahalagang impormasyon ay hindi naaabot ng mga taong pinakaangailangan nito. Kaya kung nandyan kayo ngayon, ibig sabihin ay nasa tamang lugar na kayo sa tamang oras. Ngayon, simulan natin sa tanong na laging nasa isip ng bawat senior driver sa Pilipinas. Ligtas pa ba akong magmaneho at pinapayagan pa ba ako ng batas? Ang sagot sa tanong na yon ay hindi simple. Hindi ito basta oo o hindi. Kasi ang bagong patakaran ng LTO ay may mga kondisyon, may mga requirements, at may mga limitasyon na kailangan ninyong maunawaan ng buo bago kayo umupo sa likod ng manibela. Para maunawaan natin kung bakit nagbago ang mga patakaran, kailangan nating bumalik sa pinanggalingan nito. Sa nakalipas na ilang taon, ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng mga matatandang driver ay patuloy na lumalaki. Hindi ito sinasabi para siraan ang mga senior. Hindi talaga. Ito ay isang katotohanan na kinakaharap ng bawat bansa sa buong mundo. Ang pag-aaral ng World Health Organization ay nagpapakita na habang tumatanda ang isang tao, natural na nagbabago ang kanyang reaksyon, paningin, at kakayahang magproseso ng mabilis na sitwasyon sa daan. Kaya naman ang LTO, ang Land Transportation Office ng Pilipinas, ay nagpasya na palakasin ang kanilang medical evaluation system para sa mga driver na may edad. Ang layunin ay hindi para alisin ang karapatan ng mga senior na magmaneho. Ang layunin ay tiyakin na ang bawat tao sa kalsada, ikaw man o ang iyong kapwa, ay ligtas. At ito ay isang bagay na dapat nating igalang at tanggapin ng buong puso. Ito ang unang bagay na kailangan ninyong malaman. Sa ilalim ng bagong implementing guidelines ng LTO na epektibo simula Mayo 1, 2026, ang kategorya ng senior driver ay opisyal na nag-a-apply sa lahat ng licensed driver na may edad 60 taon pataas. Hindi na ito 65, hindi 70. 60 taon na ang bagong threshold. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsilang noong 1966 o mas maaga pa, ikaw ay apektado ng bagong patakaran na ito. At kung ikaw ay malapit ng mag-S na, halimbawa, mag-ska ngayong taon o sa susunod na taon, mas mabuting magsimula ka ng maghanda ngayon kaysa hintayin pa ang huling minuto. Ang bagong classification ay may tatlong subcategories. Ang una ay ang active senior driver.
Ito ang mga nasa edad 60 hanggang 69 na naipasa ang lahat ng bagong medical requirements at pinapayagang magmaneho ng halos walang limitasyon maliban sa ilang uri ng sasakyan. Ang pangalawa ay ang restricted senior driver. Ito ang mga nasa edad 70 hanggang 79 na may mga espesikong kondisyon at limitasyon sa oras, distansya o uri ng kalsadang maaaring danakin. At ang pangatlo ay ang supervised senior driver. Ito ang mga 90 taon pataas na sa ilalim ng bagong rules ay maaari na lamang magmaneho kung may kasamang lisensyadong driver na nasa sasakyan. Marami sa inyo ang maaaring mabigla sa pagdinig nito at naiintindihan ko iyon. Ito ay isang malaking pagbabago. Ngunit huwag kayong mag-alala, ipinaliwanag namin ang lahat ng ito ng mas detalyado habang tumatagal ng ating video na ito. Kung may isang bagay na dapat ninyong matandaan mula sa video na ito na iyon ang bagong mandatory medical evaluation para sa lahat ng senior drivers sa ilalim ng lumang sistema. Ang medical exam para sa renewal ng driver's license ay medyo basic at halos formalidad na lang. Isang simpleng physical check-up ay exam at tapos na. Pero sa bagong patakaran, ito ay lubhang pinalawak at pinagkomplikado. Ang bagong Senior Driver Medical Evaluation o ang tawag dito sa opisyal na dokumento ay SDME ay binubuo ng maraming bahagi. Una, mayroon na ngayong Mandatory Cognitive Assessment Test. Ito ay isang serye ng mga tanong at gawain na sinusuri kung gaano kakalinaw ang pag-iisip, kung gaano kabilis ang iyong reaksyon sa mga sitwasyon, at kung nakakapagtrabaho pa ang iyong utak sa ilalim ng presyon. Hindi ito isang bagay na maaaring i-memorize o pag-aralan ng isang gabi. Ito ay isang tunay na pagtatasa ng iyong mental na kalusugan. Pangalawa, mayroon na ngayong mas komprehensibong vision test. Hindi na lang basta kung kaya mong basahin ang mga titik sa board. Susuriin na rin ang iyong peripheral vision. Iyon ang kakayahang makita ang mga bagay sa gilid ng iyong paningin nang hindi ikinukumpas ang ulo. Susuriin din ang iyong night vision capability at ang iyong kakayahang mag-adjust sa biglaang pagbabago ng liwanag tulad ng pagpasok sa isang maliwanag na kalsada mula sa isang madilim na tunnel. Pangatlo, may bagong cardiovascular screening na kasama na sa proseso. Ang puso at ang kondisyon ng iyong dugo ay may malaking papel sa kaligtasan mo sa daan. Ang pagkahilo ang biglaang pagtaas ng blood pressure o ang mga kondisyon tulad ng atrial fibrillation ay maaaring maging sanhi ng isang aksidente. At kaya naman sinisiguruhin na ng LTO na suriin ang aspetong ito ng kalusugan ng bawat senior driver. And pang-apat, mayroon na ngayong muscular evaluation. Isang pagsusuri kung ang iyong mga kamay, braso, paa at leeg ay kaya pa ring gawin ang mga galaw na kailangan sa pagmamaneho. Kabilang dito ang pag-ikot ng ulo para sa blind spot check, ang kakayahang pindutin ng mabilis ang brake pedal at ang lakas ng hawak sa manibela. Ngayon ang tanong na siguradong nasa isip ninyo, saan kayo pupunta para gawin ito at magkano ang kailangan ninyong ilabas? Ang SDME ay maaaring gawin sa tatlong paraan. Una, sa mga LTO-accredited hospitals at clinics na mayroon ng ngayong espesyal na Senior Driver Assessment Centers. Ang LTO ay naglabas ng opisyal na listahan ng mga accredited na pasilidad sa bawat rehiyon ng bansa at mahahanap ninyo ito sa opisyal na website ng LTO or sa pinakamalapit na LTO District Office sa inyong lugar. Pangalawa, sa mga piling government hospitals tulad ng mga ospital sa ilalim ng Department of Health kung saan ang bayad ay mas mababa o libre para sa mga may PhilHealth coverage. Ito ay isang malaking tulong, lalo na para sa mga senior na naghihigpit sa body. Pangatlo, at ito ay isang bagong feature na idinagdag bilang tugon sa mga hinaing tungkol sa accessibility. Mayroon na ngayong mobile assessment units na dadayo sa mga probinsya at malalayong lugar. Ang schedule ng mga mobile unit na ito ay in-announce din sa LTO at sa mga opisyal na social media accounts ng LTO. Tungkol sa bayad,
Ang kabuuang halaga ng SDME ay nagkakahalaga ng humigit kumulang PHP 500 hanggang PHP 1500 depende sa pasilidad at sa kung ilan sa mga bahagi ng test ang kailangan mong gawin. Para sa mga senior citizens na may valid senior citizen ID, mayroong 20% discount na applicable sa lahat ng medical fees. Ito ay garantisado sa ilalim ng Senior Citizens Act ng bansa. Kaya huwag kalimutang dalhin ang inyong senior citizen ID sa araw ng inyong appointment. Ngayon, pag-usapan natin ang step-by-step na proseso ng renewal dahil ito ang bahagi kung saan maraming tao ang nalilito at nagkakamali. Una sa lahat, kailangan ninyong malaman na ang renewal window para sa mga senior drivers ay hindi na lang isang beses bawat 3 taon. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga driver na nasa edad 70 pataas ay kailangan ng mag-renew taon-taon. Oo, tuwing 1 taon, ang mga nasa edad 60 hanggang 69 naman ay maaari pa ring mag-renew tuwing 3 taon, pero kailangan pa rin nilang isumite ang buong SDME sa bawat renewal. Ang proseso ay nagsisimula sa pagkuha ng appointment, isang bagay na maraming tao ang hindi sanay na gawin dati. Ang LTO ay nagpatupad ng strict appointment system para maiwasan ang mahabang pila at para ma-manage ang dami ng tao sa kanilang mga opisina. Maaari kayong mag-book ng appointment online sa pamamagitan ng LTO's official online portal o maaari kayong tumawag sa pinakamalapit na LTO district office para sa personal na appointment. Pagkatapos ng appointment, ang susunod na hakbang ay ang pag-complete ng SDME sa isang accredited na pasilidad. Dapat ninyong gawin ito hindi bababa sa 10 araw bago ang inyong appointment sa LTO para magkaroon ng sapat na oras para maproseso ang inyong resulta. Kapag mayroon na kayong SDME results, ang mga dokumentong kailangan ninyo sa araw ng inyong LTO appointment ay ang mga sumusunod: ang inyong kasalukuyang driver's license, ang inyong SDME results na may official seal ng accredited na pasilidad, ang inyong senior citizen ID, ang inyong PhilHealth ID kung mayroon, at ang inyong proof of address tulad ng utility bill o barangay certificate. Dalhin ang lahat ng ito at dalhin ang mga original kasama ang 2 photocopy ng bawat dokumento. Maraming tao ang napahuli at napahirapan dahil kulang ang kanilang mga photocopy. Kaya siguraduhing kumpleto na kayo bago lumabas ng bahay. Isa sa mga pinakabagong feature ng bagong driver's license para sa mga senior ay ang mga expanded restriction codes. Dati kilala na natin ang mga restriction code na nagtatakda ng uri ng sasakyan na maaari mong gamitin. Ngayon, para sa mga senior drivers, may mga dagdag na restriction codes na maaaring ilagay sa iyong lisensya batay sa iyong SDME results. Halimbawa, kung ang iyong vision test ay nagpapakita na mahina ang iyong night vision, maaaring ilagay sa iyong lisensya ang isang restriction na nagsasabing daytime driving only. Ibig sabihin, legal ka lamang na magmaneho mula umaga hanggang bago lumubog ang araw. Kung naman ang iyong kognitibo o pisikal na estado ay nagpapahiwatig na may ilang limitasyon, maaaring ilagay ang isang restriction na naglilimita sa iyong driving radius. Halimbawa, 50 kilometro lang mula sa iyong tirahan. Ang mga restriction code na ito ay hindi huhukuman sa inyo o magpapahiya sa inyo. Ang mga ito ay katibayan ng responsibilidad ng iyong responsibilidad bilang driver at ng responsibilidad ng pamahalaan sa inyo bilang isang mamamayan. Tanggapin ito ng buong puso dahil ang pag-unawa at pagtanggap sa iyong mga limitasyon ay tanda ng isang tunay na matalinong driver. Malinaw na kailangan nating pag-usapan ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa bagong patakaran dahil sineseryoso talaga ito ng LTO. Kung mahuhuli kang nagmamaneho nang walang na-update na lisensya na sumusunod sa bagong SDME requirements, ang multa ay magsisimula sa PHP 3,000 para sa unang pagkakataon. Ang pangalawang pagkakataon ay nagdadala ng multang FAPTA 6,000 at posibleng suspensyon ng lisensya sa loob ng 6 na buwan. At ang ikatlong pagkakataon, ang iyong lisensya ay maaaring i-revoke ng permanente. Pero higit pa sa multa at suspensyon,
Ang pinakaseryosong kahihinatnan ay kung mangyari ang isang aksidente habang nagmamaneho ka ng walang tamang lisensya. Sa ganitong sitwasyon, ang iyong insurance ay maaaring hindi mag-cover ng mga gastos. Ikaw mismo ang mananagot sa lahat ng pinsala, medikal na gastos, at posibleng legal na aksyon na maaaring ihabol sao. Ito ay isang bangungot na walang gustong maranasan. Ngayon, gusto kong ibigay sa inyo ang ilang praktikal na payo na makakatulong sa inyo sa prosesong ito. Una, huwag maghintay hanggang sa huling minuto. Kung ang inyong lisensya ay mag-e-expire sa loob ng 6 na buwan, simulan na ang proseso ngayon. Ang SDME alone ay maaaring tumagal ng ilang araw depende sa pasilidad at sa inyong kalusugan. At ang appointment sa LTO ay maaaring may ilang linggo pang antay. Simulan ng maaga para hindi kayo ma-stress. Pangalawa, kumain ng maayos at magpahinga ng sapat bago ang inyong SDME. Ito ay hindi isang simpleng check-up. Ito ay isang komprehensibong pagsusuri at ang inyong kondisyon sa araw ng exam ay makakaapekto sa mga resulta. Huwag kumain ng sobrang alat o sobrang matamis bago ang inyong cardiovascular test. Huwag magpuyat at kung may inuming gamot kayo, ibigay ang listahan ng inyong mga gamot sa doktor na magsasagawa ng exam. Pangatlo, huwag matakot na humingi ng tulong sa inyong pamilya. Ang prosesong ito ay maaaring nakakalito, lalo na para sa mga hindi sanay sa online appointment systems or sa pag-navigate ng mga opisyal na dokumento. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para sa online booking at para sa pag-prepare ng mga dokumento. Pang-apat, para sa mga pamilya ng mga senior driver maging matiyaga at mapagmalasakit. Ang pagkuha ng driver's license ay hindi lang isang legal na dokumento para sa inyong magulang o lolo at lola. Ito ay simbolo ng kanilang kalayaan at dignidad. Huwag basta-basta sabihin sa kanila na tigilan mo na ang pagmamaneho nang hindi mo na tinutulungan sila na dumaan sa tamang proseso. Suportahan sila, samahan sila, at hayaan silang maranasan ang prosesong ito ng may dignidad. Bago natin tapusin ang ating pag-uusap ngayon, gusto kong ibalik kayo sa malaking larawan. Alam ko na ang ilan sa inyo ay nararamdamang nasaktan o nadiskriminahan ng bagong patakaran na ito. Naiintindihan ko iyon pero nais kong imbitahan kayong tingnan ito mula sa ibang anggulo. Ang bawat taon, libu-libong pamilya ang nasasalanta ng mga aksidente sa kalsada sa Pilipinas. Ang bawat patay sa daan ay isang ama, isang ina, isang lolo, isang lola, isang kaibigan, isang kapitbahay. At kung ang isang bagong patakaran kahit gaano ito kahirap o kabalakid ay makapipigil sa kahit isang aksidente, makakapag-save ng kahit isang buhay. Hindi ba't sulit ang lahat ng abala? Ang bagong driver's license rules para sa mga senior ay hindi isang paraan ng pamahalaan para bawasan ang halaga ng inyong buhay o ng inyong kontribusyon sa lipunan. Ito ay isang pagkilala na ang buhay ng bawat tao sa kalsada, maging ito ay isang senior driver o isang batang nagtatawid ay mahalaga at dapat protektahan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kalayaang gawin ang lahat ng walang limitasyon. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang mamuhay ng ligtas, ng may dignidad at ng may responsibilidad sa ating kapwa. At iyon ang nais bigyan ng bagong patakaran na ito. Kaya kung ano ang inyong dapat gawin ngayon mismo pagkatapos mapanood ang video na ito, ay ang kumuha ng papel at ballpen at isulat ang inyong expiration date ng driver's license. Pagkatapos, tawagan o bisitahin ang pinakamalapit na LTO Accredited Senior Driver Assessment Center at itanong ang tungkol sa SDME requirements at schedule. At simula ng proseso, hindi bukas, hindi sa isang linggo ngayon. Ang kalayaang magmaneho, ang kalayaang pumunta kahit saan, at kahit kailan ay isang bagay na maraming taon na ninyong tinatamasa. Huwag hayaang mawala ang kalayaang iyon dahil sa isang simpleng dokumento o isang medical exam na nagagawa naman ninyong tapusin, kayo ay kayang-kaya nito at kami,
ang inyong komunidad, ang inyong pamilya, at ang lahat ng nagmamahal sa inyo, nandito para samahan kayo sa bawat hakbang. Salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala, at huwag kalimutan i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilalang senior driver, at i-subscribe para palagi kayong may access sa pinakabagong impormasyon na mahalaga para sa inyong buhay at kaligtasan. Hanggang sa susunod. M.